Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Hi everyone! Sumikat itong si Neneng B dahil sa kanyang linya na shoutout sa mga kabataan dyan. Ma, anong ulam? Sa video na ito ay tingnan natin kung bakit nahati ang opinyon ng mga Pilipino dahil sa kanyang sinabi. Panoorin natin ang video na ito. Ito si Neneng B. Sumikat si Neneng B dahil sa kanyang overload Hungarian hotdog na may lettuce, ketchup, mayo at napakadaming cheese. Makikita nyo ang kanyang tindahan malapit sa Corriedo LRT Station, pero mas sumikat si Neneng B nang sabihin niya ang salitang shoutout sa mga kabataan dyan. Ma, anong ulam? Tinutukoy niya doon ang mga kabataan na walang ginagawa sa bahay at puro lang paggamit ng cellphone ang ginagawa. Pero nahati ang opinyon dito ng mga Pilipino sa kanyang sinabi. Pinagtatanggol ng ibang lating Pilipino at sinabi nila na si Neneng B ay isang uri ng kabataan na sa murang edad pa lang ay nagsisikap na sa buhay. Marami ang humanga sa kanya dahil kahit bata pa lang siya ay pinipili na niyang maghanap buhay pagkatapos ng kanyang eskwela para kumita ng pera. May mga ibang magulang na nagsasabi na maganda itong gawain ni Neneng B upang mamulat agad ang kabataan kung gaano kahirap ang buhay at matuto siyang pahalagahan ang lahat ng pera na kanyang kikitain sa hinaharap. Isa din itong paraan upang sanayin ang mga kabataan na dumiskarte sa buhay at ihanda ang sarili sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Pero may ibang mga Pilipino na hindi sang-ayon sa sinabi ni Neneng B na shout out sa mga kabataan dyan. Ma, anong ulam? Marami ang nagsasabi na dapat sa murang edad na katulad ni Neneng B ay dapat pag-aaral ang kanyang pagkukulan ng pansin. Ayon sa kanila ay ang magulang ang dapat siya nagpo-provide sa mga anak. Hindi obligasyon ng mga anak na magtrabaho para sa kanilang mga magulang. Bagkus ang magulang ang dapat ang nagtatrabaho at gumagawa ng paraan para sa kanilang mga anak. Pwedeng tulungan ng mga anak ang kanilang mga magulang. Halimbawa, sa paglilinis at pagtulong mismo sa pagtitinda. Pero yung iatas ng magulang ang buong obligasyon sa pagtitinda sa kanilang mga anak ay mukhang may maling-mali po yata doon. Kung ang anak po pala ang inaasahan ng magulang para buhayin sila, ay ito malamang ang dahilan kaya marami tayong kababayan na nababaon sa hirap at laylayan ng lipunan. Karaniwan po sa mga tao sa Pilipinas ay mahirap dahil sa liit ng sahod sa bansang ito. Mahirap si lalaki, mahirap si babae, tapos magkakagustuhan. Kaya ang ending ay pareha silang mahirap. Ngayon ay magkakaroon sila ng anak, kaya lalong hihirap ang kanilang buhay. Aasa na lang ang mag-asawa na baka sakaling ang anak nila ang mag-aahon sa kanila sa hirap. Pero karaniwan sa mga anak ng Pilipino ay dahil sa hirap ng buhay na naranasan nila sa poder ng magulang ay the moment na makaangat na sila sa buhay ay hindi na nila binabalikan ang kanilang mga magulang. Swerte ng mga magulang kung magkakaroon sila ng anak na katulad ni Neneng B na gagawin ng lahat basta mabuhay sila. Yung mga katulad ni Neneng B ang mga mabuting anak na hindi nila sinisisi ang magulang nila kung mahirap sila. Bagkus ay si Neneng B na mismo ang gumagawa ng paraan para maiangat nila ang kanilang buhay. Minsan, dapat ituring din nating pasasalamat sa magulang natin na binuhay at ipinanganak nila tayo. Yung bang sa mga oras na hindi natin kayang tumayo ay ang magulang natin ang tumulong sa atin. Kaya dun sa mga estudyante na may pagkakataon na mag-aral ngayon, ang masasabi ko sa inyo ay i-take nyo yung opportunity na kaya kayong pag-aralin ng inyong magulang. Hanggat kaya kayong pag-aralin ng inyong magulang ay i-grab nyo lang na makakuha ng maraming knowledge at matuto. Dahil ang lahat ng inyong matututunan sa pag-aaral sa eskwelahan ang inyong magagamit sa pag-a-apply ng trabaho o kahit sa negosyo. Matindi ang competition ngayon sa Pilipinas sa paghahanap pa lang ng trabaho, kaya ang matututunan nyo sa eskwelahan ay isang armas na pwede nyo magamit balang araw. At kung dumating ang araw na hindi na kaya ng inyong magulang na magtrabaho at kayo naman ang may magandang trabaho, ay saka nyo pwedeng isukli ang kabutihan na ginawa sa inyo ng inyong magulang.
Isipin na lang natin na ang mga time na sa halip na pagtatrabahuhin tayo ng ating mga magulang tulad ng ginagawa ni Neneng B ay mas pinipili ng inyong magulang na sa bahay lang kayo upang gawin ang inyong mga assignment at makapag-aral pa ng todo. Alam kasi ng magulang natin ang pagod at hirap sa pag-iisip habang tayo ay nasa eskwelahan. Kaya sa halip na pagtrabahuhin tayo ng ating magulang ay pinipili nila na sa bahay na lang tayo para makapagpahinga sa isang mahabang araw ng pag-aaral sa eskwelahan. Pagdating naman sa kasikatan ni Neneng B ay ang may papayo ko sa kanya na gumawa na siya ng page sa Facebook at mag-upload din ng video sa YouTube. Ilang tao lang ang nabibigyan ng pagkakataon na biglang sikat. Kaya samantalihin na niya ang pagkakataon at kumuha na din siya ng maraming tao para mas mabilis at mas marami ang kanyang maibibentang product as much as possible na habang sikat siya ay gamitin na niya ang opportunity para makaipon ng maraming pera. Tingin ko ay may isang tao na nasa likod din niya kaya sana mabigyan itong si Neneng B ng tamang porsyento dahil sa laki ng pera na naipapasok niya. Kaya kung sino man itong nasa likod na tumutulong kay Neneng B ay sana bigyan din niya ng tamang pera or bayad si Neneng B. Isa pa sa maipapayo ko kay Neneng B ay wag na wag niyang pagsisimangutan at itataboy kahit mga vlogger or customer na gustong magpakuha sa kanya kahit na makulit o nakakayamot na kasi hindi ka makapagtrabaho. Kaya ko nasabi ito ay upang hindi matulad itong si Neneng B kay Diwata. Ang dahilan ng pagsikat dito kay Neneng B ay mga food vloggers pero isang pagkakamali lang na maggagawa ni Neneng B ay possible na gamitin din ito sa kanya upang pabagsakin siya. Babala ko kay Neneng B ay kung ang social media ang nagpasikat sa kanya ay ang social media din ang magpapabagsak sa kanya. Hindi mo naman kailangang magpanggap basta wala kang tinatapakang tao ay walang masama sa mga gagawin mo. Sa inyong mga estudyante na kung saan ay pag-aaral lang ang inyong dapat gawin ay sobrang mapapalad nyo. Samantalahin nyo ang pagkakataon na kaya kayong pag-aralin na inyong mga magulang. Hindi po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Ang iba ay kailangan pang magbenta ng hotdog sandwich para lang mabuhay, hindi lang ang kanyang sarili kundi ang kanyang buong pamilya. Saludo ko sa mga magulang na kahit gumagapang na sa trabaho ay kanilang gagawin basta lang huwag danasin ng kanilang mga anak ang hirap. Kayong mga estudyante ay tatandaan nyo po na sa bawat sentimo ng inyong baon sa eskwelahan na ibinibigay ng inyong magulang ay katumbas nito ay pawis at hirap sa buong araw na pagtatrabaho. Huwag nyo pong gagamitin ang inyong baon para itambay sa mga mall at ubusin ng oras sa mga tambayan ng inyong mga kaklase. Bibihira lang po ang nakakatapos ng pag-aaral. Kaya kapag may pagkakataon kayo, ay magpasalamat kayo sa inyong mga magulang. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.